Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama na rito ang pag-inspeksyon sa Davao River Bridge Project na nakatakdang buksan sa publiko sa December 15. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay nitong Lunes. Binati ng Commander-in-Chief ang 638 na nagtapos mula sa tatlong pangunahing sangay ng AFP, 326 mula sa Philippine Army, 148 mula sa Philippine Navy, at 164 naman mula sa Philippine Air Force. Iginiit ng Pangulo na ang tunay na tagumpay ng AFP ay hindi nasusukat sa medalya, kundi sa tapat na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Miyerkules, kinilala ng Pangulo ang mga natatanging lokal na pamahalaan sa bansa sa ginanap na 2025 Galing Pook Awards. Pinarangalan ang 10 natatanging proyekto ng barangay na nagpakita ng mga makabagong solusyon sa mahalagang pangangailangan ng komunidad. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang tapat at mabuting pamamahala ay nagsisimula sa barangay at ito ang kulturang nais-anyang itaguyod ng pamahalaan. Pinangunahan din niya ang panunumpa ni Dean Pauline Grace Alfuente bilang acting member ng Board of Directors ng Department of Finance Credit Information Corporation. Si Alfuente ay unang naging Dean ng West Visayas State University College of Law at naging Dean ng University of Iloilo College of Law. Huwebes, ininspeksyon ng Pangulo ang Davao River Bukana Bridge Project na nakatakdang buksan sa publiko sa December 15. Ang Bukana Bridge ay mag-uugnay sa silangan at kanlurang baybayin ng Davao City. Magpapaikli ng biyahe mula 1.5 oras patungo sa 20 hanggang 25 minuto. Magsisilbi ito sa mahigit 14,000 na sasakyan bawat araw. Binisita naman ng Pangulo ang tropa ng militar sa Eastern Mindanao Command o East Mincom. Sa kanyang pagbisita, pinuri niya ang East Mincom sa mahusay na internal security operations at suporta sa mga komunidad. Binati rin niya ang command sa pagbuti ng seguridad at pagbaba ng bilang ng counter-terrorism groups. Binigyang diin niya ang pagtutok ng administrasyon sa pagsuporta sa AFP sa paglipat mula internal security tungo sa panlabas na banta. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.